there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang beach, no? Sa amin po yun, sa Bicol region. Ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon, no, na dumalo. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Mag-step down na lang daw ang Vice President kung hindi na siya interesado sa mga function and duties. Huwag kayong palin lang dyan sa function and duties. Ano po ba ang function and duties ng Vice President ng Pilipinas? Ang function at duties ng Vice President ng Pilipinas, hindi po magpasa ng budget. Manghingi ng budget, nagawa niya na yun. Nanghingi na siya sa inyo. Kayo po ang may trabaho ng budget. Congress po, hindi po Vice President. Ang trabaho po ng Vice President, no, humalili sa presidente. Pag hindi na kayang mamuno ng presidente, siya magiging presidente. Ikalawa, no, ang trabaho niya tumulong sa mga tao. Okay, alam nyo, hindi nyo kayang impeach dahil wala kayong impeachable offense na nakikita. Nanghingi pa nga kayo sa COA, para kalkalin nyo lang kung may nakita ba kayong kasalanan ni VP Sara. Wala rin kayong nakita. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Congressman Jill Bungalon kasama ang mga bias media harap-harapan ang pagsisinungaling sa taong bayan na nasa Calaguas Beach Resort daw umano si VP Sara habang may deliberation of budget sa plenary ng Kongreso. Ang katotohanan pala ay nasa Camarines Sur pala ang Vice Presidente at binisita ang mga coastal communities sa kanilang kalagayan roon at para i-extend na rin ang mga programa ng Office of the Vice President. Nako, talaga nga namang mga super kapal na talaga ang pagmumukha ng mga kongresistang ito, lalong-lalo na ang mga bias media dahil nauubusan na sila kung ano ang pwedeng panira nila kay VP Sara ay gagawa na lang ng mga fake news para magkaroon ng public attention. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sino naka-live stream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. At isa pa, akala po ba natin ay matatalino ang mga nasa House of Representatives? Noong una pa lang, palagi nang sinasabi ni VP Sara na bahala na kayo dyan sa Kongreso kung ano ang gagawin ninyo sa budget. Kung yan lang ang budget na i-approve nila, pagkakasyahan na yan ng opisina para sa lahat ng nangangailangan na mamamayan. At eto pa, talagang desidido na talaga ang mga baguhan na mga congressman na ito dahil gusto pa nilang pababain sa pwesto ang Vice Presidente. Nako po, sigurado, milyon-milyong Pilipino ang makakalaban ni Bungalon dito mga kasuper. Sa statement na lumabas sa bibig ng mga neophyte na ito mga kasuper, ay halata po na sila ang nag-utos sa mga rallyist para magbuklod sa labas ng kamera. O diba? Panoorin po natin ito mga kasuper at dito po maipaliwanag ang lahat ng katotohanan hinggil sa mga fake news sa social media tungkol sa Vice Presidente. Tanong ko lang po mga kasuper, magkano kaya ang binayad sa mga biased media na ito para magpalabas ng mga fake news po? Raman Sia Alonto Adjong, Representative 1st District of Lanao del Sur, House of Representative Quezon City. The Representative Adjong, the Office of the Vice President acknowledges the receipt of your letter or of even date requesting a meeting to discuss the proposed budget of this office for fiscal year 2025. So, nagre-request po bilang sponsor si Adjong, Congressman Adjong, kay VP Sara na mag-meeting sila.
As communicated to the Speaker of the House of Representatives and the Chair of the Committee on Appropriations, nagbigay na po ng sulat si BP Sara kay Saldico at kay Martin Romualdez. The Office of the Vice President has duly submitted all the required documents to the committee pertaining to its budget request for the upcoming year. So lahat na po ng mga papeles sinubmit na ng Office of the Vice President, sabi ni BP Sara. Furthermore, a comprehensive overview of our proposal was presented. Present ko pa sa inyo on August 27, 2024. In consideration of the foregoing, the OVP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary. Yun po yung plenary, yung lahat ng congressman. Yung pong hinihintay ni Manuel ng 17 hours, yun po yung plenary. Proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. So, ipinauubaya ko na sa inyo sa buong House of Representatives na i-present na namin bilang Vice President, ipinauubaya ko na sa inyo kung ano ang gusto ninyo sa budget namin. Kung yan ba ay pagbibigyan ninyo o hindi. So, hindi na po siya dadalo. Ang linaw po, pinaubaya na nga niya. Kayo na po bahala kung aaprobahan nyo o tatapyasan o hindi nyo kami bibigyan ng budget. Nagpahayag na rin po si BP Sara sa mga press. Willing kami kahit zero budget, magtatrabaho ang Office of the Vice President. Ano po ang hindi mo naintindihan doon, Raul Manuel? Bakit ka maghihintay? Kung ako sabihan, may sulat pa. Ako nga sabihan lang na hindi na ako dadalo. O tapos na po, hindi po dadalo ang Vice President. Ito po hindi lang nagsabi, hindi lang nag-text, sumulat pa. Para uulit-ulitin, baka mali yung pagkaintindi mo. Babasahin lang. At ito po ay nilathala. No? Nariyan po yan sa mga Facebook. Hindi ka ba nagbabasa, Manuel? Bakit ka maghihintay sa alam mong hindi darating? Huwag mong hintayin yung nagpaalam na sa'yo. Nagsabi na nga hindi siya dadalo. Di ba? Okay. Puntahan na muna natin to. Sagutin naman natin yung ibang congressman. Ito po muna si Konggun. Alam nyo, sa totoo lang mga congressman, natataranta po kayo sa mga wala namang ginagawa si BP Sara. Sabi nga ni BP Sara, umiikot lang po siya sa Camarines. Nung hinahanap ninyo, kahit may sulat na hindi siya dadalo, na kayo na bahala, hinahanap nyo pa rin. Hindi naman nagtatago. Bakit nyo hinahanap? Hindi naman nagtatago. Sabi nga ni BP Sara, ang dami pong post sa Facebook ng mga tao kung saan ako naroon. Maghagilap naman kayo. Okay. Punta po tayo rito sa sa may kay Konggun. Tatapusin namin yan. BP Duterte can't sabotage budget passage, says Konggun. Grabe, no? Sabotage na ang pinag-uusapan. Ito po ang sabi ni Konggun, First District, Zambales representative. If Vice President Sara Duterte thinks that she can sabotage the timely passage of the 6.352 trillion national budget of 2025, she's sorely mistaken. According to Assistant Majority, okay. Kung sa inaakala mo, Inday Sara, na masasabotahe mo ang pagpapasa ng budget, nagkakamali ka. Eto pa sabi, nagtatrabaho yung mga miyembro ng Kongreso para ipasa yung budget on time. Kung ang tingin ng ating Vice President ay kaya niyang isabotahe yung pagpasa ng budget ng ating pamahalaan for 2025, hindi po papayagan ng Kongreso yun. Galing, no? Ang drama, no? Sino po bang may sabing
sinasabotahin niya. Yun yung problema nyo. Gumawa kayo ng sitwasyon, no? Na hindi nyo kinakaya, tapos nag-i-imagine kayo. Imagination lang yan. Imagination lang po yan na sinasabotahin niya. Paano nyo po naisip na sinasabotahin ni BP Sara? Ano ba sinabi ni BP Sara? Wag na wag nyong ipapasa ang budget nang wala ako? Sinabi ba ni BP Sara na i-postpone nyo muna ang pagde-deliberate ng budget kasi wala ako. Hintayin nyo muna ako makarating. At ako ay sumisinghot pa. Sumisinghot pa ako ng amoy ng Calagwas Island. Hintayin nyo ako. Pag pinasan nyo yan, nang wala ako dyan, magkakalintikan tayo. Nagpahayag po ba ng ganun? Kay BP Sara po ba nakasalalay ang inyong pagpapasa? Kayo lang naman yung naghihintay. Ano po ba ang hinihintay nyo kay BP Sara? Paulit-ulit nang nagsabi na hindi siya dadalo. Siya lang po ang iniimbitahan ninyo na nagsabi ng hindi dadalo. Wala naman po kayong magawa. Alam nyo, ine-expose nyo yung sarili nyo dahil kasalanan nyo rin yan. Saan kayo nagkamali? Nagkamali kayo kasi yung time-honored tradition ng mga nauna sa inyo na igalang ang Vice President, hindi nyo ginawa. Ang akala nyo, no, wala lang yung tradition na yun. Di ba? There's some practicality to that tradition that you cannot grasp kasi masyadong mababaw yung pag-intindi nyo sa mga tao. Hindi po yan yung, kaya po yan, ayaw ng mga congressman noon na mapahiya sila na dinaranas ninyo ngayon. Wais yung mga congressman. Paano namin paano namin gagawin na yung napakataas na posisyon, Vice President, ay bubusisiin namin? Praktikalidad. Di ba? Kung ikaw ay mayor, dadalawin ka ng congressman, ang congressman ay dadalawin ka ng gobernador. Sa tingin nyo, papayag yung gobernador na mabastos siya sa lugar ng isang mayor? Never. Ilagay nyo yung sarili nyo sa kanila. No? Yung isang gobernador, papayag ba na mabastos doon sa lugar na sakop ng isang mayor? Hindi papayag yung gobernador. Kaya hindi po gagawin ng isang mayor yun. Dapat naisip ninyo na yung long-honored tradition na igalang yung Vice President ng mga congressman, kaya nila ginagalang yan dahil may balik sa kanya yan, sa inyo yan. Alam na mga congressman yan nun. They are old enough, wise enough para ipatupad yung long-honored tradition na yan. But you are too young, too aggressive, too much. Masyadong pumanik sa utak nyo. Hindi nyo naman pala kinakaya. Paano nyo sasabihin na sinasabotahe? Ang sabi nga ni BP Sara, go! Kahit isiro nyo budget ko, magtatrabaho pa rin kami. Kayo ang gumawa. Matagal ng proseso na pagpunta dyan ng Vice President, magpapapicture pa yung mga congressman. 2 minutes, pinasa. Wala kayong naging problema before. Congressman of yesteryears doesn't have your problem. Why? Because yung the long honored tradition ng mga congressman before them ay inonor nila. Dahil mga bata kayo, nauto kayo, na wag nyong i-honor dahil ang daming magagaling bigla ng mga first timer. Nag-declaim. Magagaling kayo lahat sa declamation. Di ba? That's it. Hindi papayag ang Vice President na mabastos sa bahay ninyo. Katulad lang din yan, kung malaking kang bisita, hindi ka papayag na gobernador ka, babastusin ka sa bahay ng mayor. Walang mayor sigurong gumawa nun. Ganon din po kayo dapat. No? Dapat, nung dinadalaw kayo ni BP Sara dyan, punong-puno kayo, putya, tinititigan nyo. Ang ginagawa nyo kay BP Sara, putya, yes or no lang. Yes or no lang. Miss Vice President, yes or no lang, sasagot mo. Pwede ba yun?
Matuto kayong gumalang. Katulad ng mga nauna sa inyo. Wala silang problemang ganyan. Ngayon, napapahiya kayo. Bakit hindi umate ng Vice President? Ginagawa nyo na lang ng kwento? Sinasabotahe? Hindi po sinasabotahe. Ang pagsabotahe, pinagbabantaan kayo. Pag pinasan nyo yan, nawala ako riyan, makikita nyo. Hindi po ganun. Ang sabi ng Vice President, ipasan nyo na. Bahala na kayo, sinasubmit ko na yan sa inyo. Gumagalang pa eh. The OBP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary. Kayo na bahala. Kaya kayo hirap na hirap, no? Hirap na hirap kayo kasi paano nyo babawasan nang hindi nakaharap ang Vice President? Tao ang kaharap nyo eh. Kayo lang mag-uusap eh. Kaltasan natin to kasi hindi kailangan to ng Vice President. Kaltasan natin to. Naka-live kayo. Makikita ng tao. Bakit nila kinakaltasan? Ang ganda ng proyekto ng pagbigay ng tulong sa mga patay. Ipapalibing yung patay, babawasan nyo. Pag wala ang Vice President doon, kayo lang magbabawas. Paano nyo i-justify yun? I-justify nyo lahat? Babawasan natin ang pamimigay ng tulong sa pagpapalibing kasi kayo lang. Kaya kayo napapahiya. Mapapahiya kayo sa taong bayan. Kasi hindi nyo in-honor eh. Yun ang problema. Yung pag-o-honor niyan, there's some practicality in honoring traditions. Eh, hindi kayo nakikinig sa mga matatanda sa inyo. Ngayon, problemado kayo. Anong pinoproblema nyo? Inaaway ba kayo ni BP Sara? Hindi. Hindi lang umatin. Ay, may isog. Punta tayo. May sabotahe ba, Congressman Konggun? Imagination mo lang sinasabotahe. Ang sasabotahe sa inyo, taong bayan, pag kinaltasan nyo sa harap. Kasi kayo lang magtatalo eh. Babawasan natin yan. Sino sasagot? Pag may nag-request na bawasan yung, tanggalin yung pagtulong sa mga patay, sino sasagot sa inyo? Wala. Kaya ang tingin ng tao, no? Ang tingin ng tao, kayo nagkaltas ng tulong para sa kanila. Hindi nyo magagamit si BP Sara eh. Hindi siya magiging parte. Sabi naman sa inyo, ang matatalinong tao, mahirap madalawahan. Sinabi ni BP Sara yan, naisahan nyo ko last year. Umaten siya lahat. Tapos kakaltasan nyo lang pala. Tatanggalin nyo lang pala sa BICAM. Kaya niya sinabi, bakit pa ako atin dyan? Eh si Martin lang naman at saka si Saldi ko. Consistent si BP Sara. Hindi siya nagbabago. Consistent si BP Sara sa kanyang mga aksyon. Naunawaan ko yung ayaw madalawahan. Dahil attitude ko rin yan eh. Pag naisahan ka, charge to experience yan. Naisahan nyo ko Pero pag nadalawahan ka, ikaw na may kasalanan nun. Hindi nyo magagawa sa mga matatalinong leader yan. Madadalawahan nyo. Last year, hanggang dyan sa budget deliberation, pinagtatanggol, pinaglalaban niya yung confidential fund. Pagkatapos, sa BICAM, pinatanggal yung confidential fund. May nagawa ba siya? Kahit umattend siya ng umattend last year, wala naman eh. Bakit pa siya atin ngayon? Ang ganda ng katwiran ni BP Sara eh. Passable sa tao eh. Bakit pa ako atin? Nung umattend ako, ang daming mga tanong. Tinatanong ako nung sponsor, no? Para sinasagot naman namin yung sponsor, yung mga nangyari na yan last year eh. Pagkatapos ng maraming tanungan, yung pala ang masusunod lang ayon kay BP Sara, si Martin at saka si Saldi ko. Bakit pa siya dadaan uli sa proseso na yun? Magalang pa nga kayo sa kanya last year eh. Hindi nyo pa talaga siya sinalang eh. Yung Office of the Vice President, hindi nyo pa sinalang ng katulad ngayon. Pero ganun pa rin ang nangyari. Naggalangan pa kayo last year. Ngayon nga, hindi na, nanlilisik na yung mga mata nyo sa kanya eh. Kitang-kita namin yung frustration nyo. Ang lungkot nyo. Hindi kayo nakapag-stick to plan. Punta tayo rito kay Bunggalon.
Alam nyo, wala silang mahanap na kaso. Wala nga silang mahanap na batikos yung ano eh. Yung media natin nakakaawa nga eh. Ang batikos nila kay BP Sara. Ha? 275 o 273 milyon ginastos ng 7 buwan. Hindi na po kakagating yan. Wala pong epekto yan. Hindi nyo nga kino-question yung 1.4 billion kada isang araw eh. Flood control program eh. Hindi nyo nga kino-question yung Duran-Duran concert eh. Tapos yung 7 buwan, ginastos yung budget. Natural budget niya yun. Kung hindi niya gastosin yun, doon magkakaproblema yung Office of the Vice President. Kung hindi siya gumagastos. Gastosin niya dahil budget niya yun. Wala pong problema ron. Dahil nga wala kayong mahanap na problema kay BP Sara, gumagawa lang kayo ng usap. Katulad nito. Wala kayong makita na valid. Yung sinasabi ni Manuel, hindi naman valid yan. Yung public trust, yung pwedeng ikaso, wala kayong, kaya ang sabi nito ng Ako Bicol din pala to. Pucha, kaya naman pala ang tapang nito ni Bonggalon, kahit batang-bata, Ako Bicol din pala. Kapartido pala to ni Saldi. Tao pala ni Saldi to, kaya pala gugulat ako, ang bata. Okay. Basahin natin to. Sabi ni Congressman Jill Bonggalon, kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and function as Vice President, we can ask the Vice President to step down. Mag-step down na lang daw ang Vice President kung hindi na siya interesado sa mga function and duties. Huwag kayong palinlang dyan sa function and duties. Ano po ba ang function and duties ng Vice President ng Pilipinas? Ha? Ang function at duties ng Vice President ng Pilipinas, hindi po magpasa ng budget. Manghingi ng budget, nagawa niya na yun eh. Nanghingi na siya sa inyo. Kayo po ang may trabaho ng budget. Congress po, hindi po Vice President. Ang trabaho po ng Vice President, no, humalili sa presidente. Pag hindi na kayang mamuno ng presidente, siya magiging presidente. Ikalawa, no, ang trabaho niya tumulong sa mga tao. Dumalaw sa mga kanyang constituents. Constituents niya ba yung mga taga-Calagwas? Yung hinahanap nyo si BP Sara, naroon siya sa constituents niya. Ginagampanan niya precisely yung kanyang pagiging Vice President. Ano yung sinasabi niya? Siya ba ay nagpunta sa Calagwas bilang Vice President? O kung barangay? Vice President po siya ron. Natuwa po ang mga tao na naroon ng Vice President ng Pilipinas. Siya po ang mukha ng gobyerno. Yun ang trabaho niya. Ginagampanan niya ba? Opo. Nakikiisa siya sa mamamayan. Nagdiriwang mga taga Bicol ng Piña Francia Festival. Nakiisa siya. Being one with the people. Pangunahing trabaho ng mga leader yan. Makiisa ka sa mga mamamayan na pinamumunuan mo. Be with them para maunawaan mo sila. Makipag-usap ka sa kanila para malaman mo ano problema nila. Gumagampan ba siya? Gumagampan. Ano yung sinasabi mo hindi na interesado? Interesado siya. Kaya nga nasa mga tao siya. Di ba? Okay. Basahin pa natin. In fairness, consistent naman po siya. Hindi siya dumalo ng Committee on Appropriation Budget hearings at pati sa plenary ngayon. This shows she's not interested in her duties and function as Vice President. Binabaliktad mo. Duties and function niya ba yung magpasa ng budget? Hindi po. Kaninong duties and function yan? Sa inyo. Sa mga congressman at senador. Sa inyo pong duties and function yan. Hindi niya po function yan. Totoo ba na hindi siya nagpakita ron sa Committee on Appropriation Budget hearing? Nagpakita siya ron. Nag-present nga siya eh. Nag-present nga yung Office of the Vice President ng pangangailangan nila. Di ba? Susulpot ba yung Shiminet kung hindi siya nagpakita? Kasalanan ba niya na may part 2 siya? Anong ahensya yung may part 2? Wala. Tanging Office of the Vice President lang ang may part 2. Kayo ang
nagtakda ng part 2. May trabahong pangalawa sa pinakamataas, abalahin nyo, papabalik-balikin nyo. Dahil may part 2 kayong ginawa. Hindi kasalanan ni BP Sara yun. Na hindi nyo na isagawa yung plano nyo nung part 1, kaya nagkaroon kayo ng part 2. Nakikita na natin, hindi naman siya dumadalo sa pagdinig ng Kongreso. So ano ibig sabihin ito? Na hindi siya interesado at mas pinili niyang pumunta sa beach resort. Kaya dumalo siya, kita mo? Ha? Dumalo sa beach resort, parang ang sama-sama, no? Masama siguro yan kung nagbabad siya ron sa beach resort na naliligo. Eh hindi po eh. Kung beach resort man yun, dinalaw niya yung mga tao. Wala bang tao ron? It's up to the Filipino people to judge the Vice President. Tama po. Tama po yung ginagawa ng Vice President ayon sa Filipino people. Kasi 32 million ang boto niya. Ikaw ba, Bunggalon, ilan ba boto nyo? Eh may kahati ka pa rin sa boto. Nila saldi ko, di ba? Okay, alam nyo, hindi nyo kayang impeach dahil wala kayong impeachable offense na nakikita. Nanghingi pa nga kayo sa COA, oh, para kalkalin nyo lang kung may nakita ba kayong kasalanan ni BP Sara. Wala rin kayong nakita. Wala rin kayong nakita. Hindi, yan nyo silang magpatunay. Sila nagsasabi na beach resort eh. Patunayan mo na nagpunta ng beach resort. Tsaka takanta nga ako, hindi ba siya Vice President doon? Okay. Pinagre-resign nyo, ang lakas naman ang loob nyong pag-resign nang walang dahilan. Hindi raw dumalo sa kanila, kaya dapat mag-resign. Ang tanong, dapat ba mag-resign si President Marcos kasi hindi dumadalo sa pinatatawag ninyo? Hindi, kasi ginagalang ninyo yung Office of the President. Ano ibig sabihin? Na nagagalit kayo pag hindi dumadalo yung Vice President. Pero pag hindi dumadalo yung Presidente, okay lang sa inyo. Eh, ginagalang nyo kasi yung Presidente. Ayun yung problema nyo eh. Respect begets respect. Mas kagalang-galang yung Vice President. Kahit bali-balik ta rin po ninyo. Pumunta ka Bunggalon tsaka si BP Sara sa isang handaan. Sino sa tingin mo yung may special treatment? Ikaw? Labang kay Vice President? Si Vice President? Kasi Vice President yun. Yung common courtesy, hindi nyo nga na ibibigay sa Vice President. Do not expect the Vice President to respect you when you cannot. Naubusan na ako na English. Kung hindi man lang kayo makapagpakita ng simpleng kortesiya sa kanya, huwag kayo mag-expect ng too much na respeto rin. Kaya yun na lang. The time-honored tradition of giving courtesy to the office of the President and the Vice President. Simple lang yun. Hindi nyo magawa. Nag-declare kayo ng puputulin namin ang kortesiya na yan. Actually, kinakatwiran nyo pa yan eh. Ano ba ang dapat kasi meron kayong import na declamation contest. 'Di ba? Meron silang bagong declamation contestant eh. Kaya may tagapagpaliwanag na ngayon eh. Na ano ba mas importante? Yung tradition ba? O yung accountability and transparency? Eh, mahalaga pala yung accountability and transparency. Eh, di imbestigahan ninyo yung tinatanong ni Herrera, Congressman Herrera, nasa napunta yung mga savings ng bawat ahensya. Tinatanong si Kimbo. Biglang sinabi, yan po ay matagal na nating practice. Tinanong siya ni Herrera, remember? Anong batas po? Kung matagal nyo ng practice,
pag kayo, matagal nyo ng practice, pag practice ng congressman, dapat itsapuera yung transparency, accountability, even the laws of the land. Iisang tabi nyo dahil practice nyo na yan. No? Pag practice na ng Kongreso, itsapuera natin yung batas. Hindi po pwede. Ay yung tradition kasi, ano po ang pagkakaiba ng practice at tradition? Tradition kasi, may pinagsimulang practicalidad yan eh. Yung practice, may pinagsimulang panggugulang dyan. Yung honored tradition, ayaw nyong ipatupad. Pero yung practice, gusto ninyo. Bakit? Ano yung basic difference?